Ganito rin po ang nakikita ni Senator De Lima. Ito ang largest plunder case. Sabi nga ni Dick Gordon, ito daw ay case of the century. Pinakamalaking kaso ng pandarambong itong nangyaring ito. Siguro ang tamang term, pwede nating sabihin na unti-unti na talagang nilalaglag itong si Duterte ng kanyang mga naging kasangkapan, yung mga tao bang nagpagamit sa kanya para siya ay iangat, di ba? Lahat yan po ay makukonsensya at sigurado tayo, marami pang baho ang lalabas tungkol sa mga Duterte. Napakahirap na ng kalagayan ng isang Duterte, dating presidente, pero sangkaterbang investigasyon, sangkaterbang kaso ang kahaharapin. Mantakin mo, largest plunder case. Ito ang sinabi at ang mastermind nga kuno dito ayon kay Senator De Lima ay itong si Digong. Hanggang ngayon ay namamayagpag pa daw itong mga Duterte, parang anghel na nagsisisigaw ng korupsyon laban sa pamahalaan ni Marcos Jr. o sa gobyerno ni Marcos Jr. Habang nakaupo sa bilyones na ninakaw netong si Digong sa mamamayang Filipino. Yan po ay pahayag ni Senator De Lima. Nga naman, ang dami niyang patutsada, ang dami niyang pautot na kuno ay malala ang presidente ngayon. Pero mantakin niyo, malala in terms of corruption, in terms of inability to manage our crisis, the crisis that we have in our country. Pero yun, kung titignan niyo po, napakalala or mas malala pa itong si Digong. Ito po ay nag-ugat syempre doon sa ibinulgar nga ni Duque na paglipat ko ng 47.6 billion na COVID-19 funds mula sa DOH patungo naman sa PSDBM or Department of Budget and Management. Yan po ang nangyari. Sabi naman itong mga maka-diehard or mga diehard, maka-Duterte, todo depensa sila ngayon, na kuno ay ito naman ay isinapubliko ni Digong. Yun lang. Mukhang hirap na hirap kayong depensahan na talaga itong Panginoon nyo. Sa bandang huli, sa tingin ko ay mapapagod kayong dumepensa at ilalag nyo na rin itong si Digong. Ang saklap talaga, no? ICC na andyan. Ito nga, itong case na ito. Sabi nga ni Senator De Lima, ito yun, no? Sabi niya dito, ito daw ay mas matindi pa doon sa NDN-CTE contract na kinasangkutan naman ng gobyerno or Arroyo government. This act of plunder is probably one of the largest, if not the largest, committed by any post-EDSA Philippine president and his administration. Hindi katulad ng NDN-CTE na bumukol lang. Ito daw na formally ay bumukol na umalingasaw pa. Yun lang, napakasaklap. Hindi lingid sa kaalaman ng mga kababayan natin kung paano nangyari, kung paano yung, or anong, or gaano kalaki yung scandal na yan, netong family, na ang nag-introduce nga sa kuno, tinatawag itong fly-by-night company ni Senator De Lima, na yun nga, ang nag-introduce ay isang drug lord, nag-introduce kay Duterte dito kuno sa may-aring ng family. So you see, talagang konektado, talagang may plano. Kung titignan nyo po, orchestrated, kung titignan nyo, may intensyon talaga na kamkamin ang pera ng taong bayan. Yan din po ang inilahad, yan din po ang pahayag ngayon ni Senator Dick Gordon. Sabi pa niya, itinuturing ito or itong family issue bilang case of the century dahil ang anomalya ay naganap umano noong kasagsagan ng pandemya. Nakakapangilabot isipin na nangamamatay ang mga kababayan natin. Nagdurusa, naghihirap ang marami dahil sa pandemya. Grabe pero meron tayong isang leader na ganito ang ginagawa. Abala kung paano ibubulsa, ika nga, sabi ng mga senator, sabi ng mga kongresista rin, abala sa pagbulsa ng pera ng taong bayan. Sinamantala yung pagkakataon na medyo vulnerable ang lahat ng mga Filipinos dahil nga sa pandemic. Matindi
matindi talaga. Kasuklam-suklam kung totoo man itong lahat ng ito. Kasuklam-suklam po talaga. Kaya kung kayo po ay maka-Duterte pa rin, suportado pa rin etong kuno ay best president ever, kayo ang pinakawawang nilalang sa mundong ito. Good luck!